Tayo na po ang lahat. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sinasalamin ng krus ni Jesus ang ating paghihirap at mga sakripisyo sa ating pagpupunyagi upang mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating mga sarili, pamilya at pamayanan. Ipanalangin natin ang isa't isa, ang ating pamilya at komunidad upang mapagtagumpayan ang mga tukso. Ipaubaya natin ang lahat sa Diyos na siyang lakas at sandigan natin, ating bawat hinaing, suliranin at mga kahinaan natin. At upang tayo'y maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya
sa pamumuhay na marangal bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay saysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon. Isang pagala-galang Arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambahayan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang kanya'y naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya dumulog kami sa inyo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, at dininig ninyo kami. Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at ang kaapihang dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan, inalis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupaing itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala ninyo'y ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas, ang bawat isa ay pararangalan. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi,
at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang pinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at Grego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Ordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Dinala siya ng diablo sa isang napakataas na lugar, at sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito, wika ng diablo. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat,
huwag mong subukin ng Panginoon mong Diyos. Pagkatapos siyang tuksohin ng diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Noong nakaraang Miyerkules, tayo po ay pumasok sa panibagong panahon sa loob ng ating simbahan. Ito po yung tinatawag nating panahon ng Kwaresma. 40 araw na paghahanda para sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Tayo pong mga tao, kapag tayo po ay may nararamdaman, tayo po ay nagpapacheck up. Kung tayo po ay merong sakit, tayo ay pumupunta sa doktor upang tayo ay humiling ng gamot at tayo ay makatanggap ng kagalingan. Pero tandaan po natin, meron din tayong tinatawag na spiritual na pangangailangan. At marahil itong panahon ng Kwaresma ay panahon din upang tingnan ng ating mga sarili. Tingnan yung ating pang-spiritual na pangangailangan. Tingnan na tayo din ay may kahinaan. Tingnan na tayo din ay may pagkakasala. Tingnan na tayo din ay may mga kakulangan. At ngayong panahon ng Kwaresma, panahon po ito ng physical check-up. Panahon po ito ng tinatawag nating spiritual check-up upang suriin ang kalooban, suriin ang puso, suriin ang ating mga sarili. Mga kapatid, sa ating ebanghelyong napakinggan, si Jesus ay nagtungo sa ilang. At ang kwento po ng ating ebanghelyo ngayon ay nagpapatungkol kung paanong tinukso ng diablo si Jesus. Kung paanong tinukso ng demonyo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pero tandaan natin mga kapatid, nang pagkatapos ng tagpo na ito, pagkatapos ng kwento na ito ay naging daan upang ang Panginoon gawin ang kanyang misyon dito sa lupa. Kaya nga mga kapatid, yung ginawa pala ni Jesus na 40 araw ng pagdarasal, 40 araw ng pag-aayuno, ay kanyang paghahanda upang maibigay niya ng buong sarili sa kanyang pagmimisyon. At marahil ito din ang hamon sa atin mga kapatid. Tayong lahat pumapasok sa 40 araw. Pero aminin ko po sa inyo, hindi po ito magiging madali. May mga pagsubok, may mga tukso, may mga temptasyon. Pero ang tanong, paano natin haharapin ang mga pagsubok at temptasyon na ito? 3 bagay mga kapatid. Una, hayaan natin na ang Espiritu Santo ang kumilos sa ating buhay. Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, sinabi po dito, umalis si Jesus sa Jordan. Puspos ng Espiritu Santo at dinala siya ng Espiritu doon sa ilang. Mga kapatid, magandang tanungin sa buhay po natin, sa buhay pananampalataya natin. Tinatanggap pa ba natin ang pagkilos ng Espiritu Santo sa ating buhay? Dahil ang pagkilos ng Espiritu Santo sa ating buhay, mga kapatid, ay pagdadala sa atin, hindi sa kasamaan, hindi sa kadiliman. Bagkus ang pagkilos ng Espiritu Santo sa ating buhay ay pagdala sa atin sa kaliwanagan at sa pagiging mabuti at sa pagiging tama. Kaya nga mga kapatid, kung dinadama natin ang Espiritu Santo sa ating mga puso, sa ating mga kalooban, naniniwala po ako na dadalin ka niyan sa tama. Dadalin ka niyan sa kabutihan. Dadalin ka niyan
sa buhay na puno ng kaliwanagan. Pero aminin po natin minsan mga kapatid, sa mga pagdidesisyon na ginagawa natin, hindi naman Espiritu Santo minsan ang nagdadala sa atin. Minsan ang espiritu ng mundo, ang espiritu minsan ng demonyo, ang espiritu minsan ng makapangyarihang mundo. Kaya minsan nadadala tayo sa pagkakamali. Kaya minsan nadadala tayo sa mali. Nadadala tayo sa kadiliman. Pero sa araw na ito mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, hayaan natin ang Espiritu Santo, ang Diyos, ang magdala sa atin. Dahil dadalhin niya tayo, hindi sa kung saan-saan, kundi dadalhin niya tayo sa pagiging mabuti. Pangalawang bagay mga kapatid, kung mapapansin po natin doon sa Ebanghelyo, si Jesus ay tinukso ng demonyo. At anong tukso ang pinagkaloob ng demonyo kay Jesus? Kayamanan, kapangyarihan, at kasikatan. At sa mundo natin mga kapatid, sa panahon natin ngayon, marahil yan yung mga bagay na inaasam natin. Sino sa atin dito nag-aasam ng kasikatan? Marami. Sino sa atin dito nag-aasam ng kapangyarihan? Marami. Sino sa atin dito nag-aasam ng kayamanan? Marahil lahat tayo. Pero paano natin haharapin ang tukso na ito? Harapin natin ito ng may kapakumbabaan. Sa panahon natin ngayon, ang mga taong makapangyarihan nasa tuktok. Ang mga taong sikat nasa tuktok. Ang taong may kayamanan nasa ibabaw, nasa tuktok. Pero ang mga taong nagpapakumbaba, mababa din ang tingin ng tao sa kanila. Pero mga kapatid, hinarap ni Jesus ang lahat ng tukso na ito ng may kapakumbabaan. At nawa, tayong lahat, harapin natin ang lahat ng tukso ng diablo ng may kapakumbabaan. Paano? Nasabihin sa ating mga sarili na kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Dahil kung kailangan natin ng Diyos sa ating buhay, nangangahulugan, buhay si Jesus sa iyong puso. At kung siya ay buhay, kailanman kahit anong tukso, iyong mapaglalabanan. Kung buhay ang mahal na pong Jesus sa sareno, sa puso ng bawat isa, lahat ng tukso, mapaglalagpasan. Hindi natin kailangan ng kasikatan, hindi natin kailangan ng kapangyarihan, hindi natin kailangan ng kayamanan. Ang kailangan natin, si Kristo. At si Kristo, kung siya ay buhay sa ating puso, kahit anong tukso, kahit anong tentasyon, mapaglalabanan natin. Bakit tayo minsan mabilis madala ng tukso? Bakit tayo minsan mabilis madala ng temptasyon? Baka kasi inaalis si Jesus sa buhay. Baka kasi inaalis si Jesus sa ating mga puso. Mga kapatid, kung tayo ay dinadala ng Espiritu Santo sa kabutihan, nawa ang ating pagpapakumbaba, mapagtanto natin na mahalaga ang Diyos at kailangan natin ng Diyos upang mapaglabanan ang lahat ng tukso. Panghuli, napaglabanan ng Panginoon ng lahat ng tukso dahil sa kanyang kabanalan. Pag napag-uusapan po ang kabanalan sa panahon natin ngayon, marahil lang pumapasok sa ating isipan, yan yung mga taong nagmadala sa loob ng simbahan. Yan yung mga taong laging nagdarasal. Yan yung mga taong may mga koleksyon ng mga santo. Banal lang taong yan. Pero mga kapatid, napaglabanan ni Jesus ang lahat ng tukso ng diablo dahil siya'y tunay na banal.
At ang pagiging tunay na banal ay pagiging mabuti. Mabuti sa kapwa, mabuti sa Diyos. Kaya nga, kung mapapansin po natin mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, ang daming mga bagay na ginagawa natin sa pagdarasal. Nag-iistasyon ng krus, nagbibisita iglesia, nangungumpisal. Ano pa po yung mga bagay na ginagawa natin? Marami tayong mga bagay na ginagawa. Pero nawa ang mga bagay na ginagawa natin na ito, ginagawa natin siya upang tayo'y maging banal. At sa kabanalan na ito, tayo ay nagiging mabuti. Kaya nga mga kapatid, huwag ka lang maging madasalin. Huwag ka lang mag-ayuno. Huwag ka lang magbigay. Kundi maging mabuti ka. Maraming nagdadasal, pero masama pa rin ang ugali. Wala po akong pinapatamaan, ha? Marami pa rin nagdadasal, tsismosa pa din. Marami pa rin ang nag-aayuno tuwing araw ng Biyernes kapag panahon ng Kwaresma. Pero madamot pa din. Madami naman ang nagbibigay ng donasyon, ng tulong, pero hindi naman labag naman sa kalooban. Yun ba ang tinatawag nating kabanalan? Hindi. Dahil ang kabanalan, magdadala sa atin sa kabutihan. Si Jesus ay banal at napaglagpasan ng lahat ng tukso dahil siya ay mabuti. Kaya mga kapatid, sa 40 araw na ating paghahanda, hayaan natin ng Espiritu Santo ang gumabay sa atin. At sa paggabay ng Espiritu Santo, panawagan na tayo ay nagpapakumbaba dahil kailangan natin ng Diyos. At kung nasa atin na ang Diyos, tayo ay nagiging banal dahil tayo'y nagiging mabuti. Ngayong panahon ng Kwaresma, panawagan ko po ito sa inyong mga kapatid. Sana po, mas piliin natin maging mas mabuti. Huwag lang tayong magdasal. Huwag lang tayong gawin ang mga bagay na pinagagawa sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Ngunit gawin natin ang lahat ng ito dahil gusto nating mas maging mabuti. At yan ang ipanalangin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, na sa kanyang tulong at gabay, tayong lahat ay mas maging mabuti. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. May 3 araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hinihiling namin sa iyo ngayon, Ama, na patuloy mo kaming gabayan upang mapaglabanan namin ang mga tukso sa aming buhay. Buong tiwala kaming dumadalangin, Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa simbahan,
Makasumpong nawa sila ng lakas kay Jesus na sa tuwing sila'y nasa bingit ng pagsuko sa tuksong mamuhay ng taliwas sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan, pukawin mo nawa sila ng iyong dakilang pag-ibig upang gamitin nila ang kaba ng bayan sa mga programang kapaki-pakinabang sa mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga naghahanda para sa pagtanggap ng binyag, tulad ng ating Panginoong Hesus, lagi nawa naming piliin ang tama, mabuti at kalooban ng Diyos sa tuwing humaharap sila sa tukso ng demonyo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, ikaw ang aming matibay na tanggulan sa harap ng bawat tuksot pangamba. Patuloy mo nawa kaming isang galang at patnubayan upang makapamuhay kaming banal at naayon sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat, maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagkapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel
na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilood po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit, sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025 to 2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala na pong babayaran hanggang siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay ang Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin na magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumatanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa namin damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.